Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa isang congresswoman na bumatikos kay Vice President Sara Duterte. Ano ba ang resulta ng kanyang re-election bid bilang congresswoman? Nagbunga ba ito ng magandang resulta sa kanyang pagtakbo muli sa Kongreso, ang kanyang pag-atake, ang kanyang pagbatikos kay VP Sara? Mga kaibigan, bago ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtan ng ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Isa sa mga bumatikos kay VP Sara ay isang congresswoman ng Taguig Pateros. Siya ay si Amparo Maria Zamora o mas kilala sa pangalang Pami Zamora. Bago siya naging representative, si Pami Zamora ay nagsilbing councilor ng Taguig from 2013 to 2022. Siya yung isa sa mga tinaguriang young guns. Siya yung nagsabi kay VP Sara na kung in the bag na ang kanyang pagiging presidente, bakit hindi siya tumakbo noong 2022? Then why didn't she run? If she had it in the bag, she should have... Dapat tumakbo siya. You know, I mean, 2025 na eh. 20, di ba? Ngayon mo pa sasabihin yan. Di sana tumakbo siya. Tsaka yung presidency... kita naman nating lahat sa history, destiny yan. Kasi 'di ba, I mean, what was that statement for? Then she should have filed to be president, to run for president, but she didn't. She filed to run for vice president, and now she's our vice president. So that's what it is. If she was able to come here last week, she should be able to go here tomorrow. In fact, nagpunta siya, nagulat ako nung dumating ang vice president. Sabi ko, I think she's in the wrong hearing. And then it turns out she was there para bantayan yung kanyang father kasi nga daw hindi sumusunod sa mga kasama. And that was very kind of her. So, if she was able to arrive last week, we expect her to come tomorrow. Even though she said na hindi siya darating, we hope she'll arrive tomorrow. And so that she can answer the very pertinent questions. Kasi if she doesn't arrive, and then kahit may sworn affidavit siya, she loses her chance na mas mabigyang linaw yung mga issue na ito. Kung meron naman siyang, kung kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili niya, she should come. Sabi niya, sa katanungan kung ito ay election issue, absolutely naniniwala po ako na ito ay isang election issue dahil dapat nating tanungin ng ating mga ihinahalal kung papaano ba, kung dapat bang panugutin ng mga tao patungkol sa pagwawaldas ng pera ng bayan, patungkol sa hindi paggamit ng tama ng pondo ng bayan, patungkol sa hindi pagsunod sa ligang batas, patungkol sa paggamit ng pondo ng bayan. So, isang malaking test po yan sa lahat ng kandidato sa aming mga paninindigan para sa bayan. Maraming salamat po. Mga kaibigan, nakatulong ba sa kandidatura ni Pami Zamora sa kanyang pagbatikos, pag-atake kay VP Sara? Ano ang nangyari sa kanyang re-election bid? Maaaring alam na ninyo siguro ang resulta. Si Pami Zamora ay natalo. Instead na nakinabang ang kanyang ginawang pagbatikos sa mga Duterte, nagbumirang sa kanya ang ginawang pag-atake, ang ginawang pagbatikos sa mga Duterte. Akala niya siguro na advantage sa kanyang re-election bid ang pagbatikos sa mga Duterte. Pero ang ginawang pagbatikos ay maaaring isa sa mga dahilan kung bakit siya natalo. O baka naman hindi masaya ang kanyang mga nasasakupan sa kanyang pagtupad ng kanyang tungkulin bilang representative ng kanilang distrito. O baka naman nagpagamit lang siya sa mga leaders ng House of Representatives para batikusin, para atakihin, para gibain ang mga Duterte.
na isang malaking pagkakamali. Kung ito nga ang dahilan. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion? Meron ba kayong pananaw sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Maraming salamat and please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye.